Hi to all aspiring referee at sa mga datihan ng referee. Ito po yung aking maibibigay na tip sa mga nagtatanong kung ano po ba talaga ang characteristic o katangian ng isang official referee, no? Tayo pong mga referee ay parang teacher o parang policeman o parang maestro na pumupunta sa eskwelahan, no? Ang unang-una pong katangian ng isang official referee, dapat po, ito nasa rulebook po ito, no? Kahit na po i-search nyo, i-research nyo. Dapat po, pagdating dun sa venue, tayo po ay naka-proper haircut, maayos po yung buhok natin, hindi mahaba, at hindi naman yung kalbo, no? Maliban lang kung talagang kalbo na kayo, no? At pagkatapos po, yung wala po tayong bigote, wala po tayong balbas, wala po tayong mahabang patilya dito, no? At kung kinakailangan na mag-gel tayo, mag-gel po tayo. Pero kung wala naman tayong gel, kahit naka proper hair comb yung ating buhok para presentable naman, no? At pangalawa po, sa pananamit, no? Huwag po tayo magdamit na parang yung ating uniform ay nakabilot na ganon, tapos nilagay sa likod, tapos pagdating doon ay huhugutin natin, no? Hindi po magandang tingnan, no? Tapos pangatlo po, magsando po tayo, no? Ulitin ko po, sa uniform dapat hindi man siya fit na fit, o kahit na semi-fit, yung naka ano sa katawan natin, no? Yung parang ganito, no? Kasi pag tumatakbo, walang nag-lose na siya extra length ng ating braso, no? Pagkatapos po, dapat hanggat maaari po, planchado, hindi po gusot. Ayun po, bakit po kaya? Kasi po, tayong mga referee ay dapat karespeto. Di po ba kapag nakakita tayo ng policeman, nakita natin, yung police, kita mo naman, planchado yung ganito, kahit hindi nagsasalita, dumating lang sa isang lugar, makikita mo, no? Nakaayos, presentable, nakaayos yung collar, no? Ganon din po sa referee, para hindi po tayo mukhang bastusin, no? Pangapat po yung pantalon, no? Dapat po naka fit, hindi man po siya sobrang luwag at hindi naman siya po sobrang sikip. Ito po yung example ng isang proper uniform ng referee. Papakita ko po sa video, panoodin niyo po. Ayan po. Yan, nakita niyo po, no? Naka-flash, no? Naka-flash dyan sa video. Ako po yan, no? Ganyan po yung proper, no? Yung pang-apat po, yung sapatos, no? Yung sapatos po, hanggat maaari po dapat wala pong kulay o foreign color dun sa black. Dapat plain black lang po. Dati po kasi nung panahon namin, talaga pong nagpapakintaban kami ng mga sapatos, no? Makintab po talaga yan, sinashine. Ngayon po, nakapapansin ko, nakasanayan, nauuso yung mga plain black lang. Tapos may konting white dito, o may white sa swelas. Hindi po talaga yun dapat. Pero, hindi naman siya sobrang required. Kaya lang po, mas maganda po kasi kung gano'n, no? Plain black. Yun lang po. Tapos po, black socks. Yun po ang standard na ating mga uniform, no? Kagaya po nung nakita nyo kanina sa sample na yun, no? Ulitin ko po, proper haircut, walang bigote, walang balbas, walang patilya, at wala po siyang kwintas, no? May iba po ako nakikita ng referee, na nakakwintas. Although nakapaloob siyang ganon, nakakwintas po siya. Tapos may hubas siyang bracelet, no? Hindi po ganon. Hindi po yun proper, no? Tanggalin po natin yung bracelet natin, yung kwintas natin. Yung iba nga po, may nakikita pa ako, may hikaw, no? Yun po ay isa sa mga paraan kung paano
tayo igagalang ng mga players at saka ng mga meron, no? Lahat po na nakakapanood. Ayun po yung mga characteristic, no? Sa pananamit, no? Haircut, proper uniform, planchado dapat, yung pantalon, yung sample po, no? Na pinakita ko sa video, yung nag-flash, no? Pangalawa po, ano po ba dapat ang datingan o mga pormahan o mga proper attitude ng isang referee? Pagdating po sa venue, wag po tayong kumakausap kung sino-sino. Lagi lang po tayo dapat na nasa neutral zone. Ano po ba yung neutral zone? Doon lang po tayo sa likod ng official table. Tapos hindi po tayo nakikipagkwentuhan. Doon po tayo kung magbibis, doon po tayo magbibis. Hindi po tayo ninigarilyo dapat. No, yung iba po, pag every time out, sigarilyo. No? Dapat po, pag time out, tayo po mga referee, nandun lang tayo sa harap ng bench. No? Ito po yung table officials, nasa harap, kabila ang bench, nakamasid po tayo sa bench, no? Kasi po, tayo po ay, kahit time out, ay may power po tayong mga referee. Malay mo, time out, pero nagkukwentuhan kayo, nakita nyo, hindi natin napansin, hindi nyo nakita. Yung isang player, binato si player Team A, no? Si player 1 ng Team A ay binato, no? Nag-aanuhan na sila, binato ng bote, ng mineral water. Hindi natin nakita. Kasi nga, naninigarilyo tayo, nakipagkwentuhan tayo during timeout. Focus pa rin po tayo. Yun po ang ibig sabihin, no? Tapos po, bigyan ko lang ng diin na tayo po mga referee, kahit may kakilala po tayo dun sa venue, hindi po tayo dapat nakikipag-usap. Deadma lang po. Pwede naman pong batian lang. Pero yung pagkamayan, yayakapan ka pa, kumusta pare? Kumusta yung di mo pala yung maglalaro? Pare, si Konsehal, team ba niya yan? Alam niyo na po ang ibig ko sabihin, tayo pong mga referee ay laging neutral para po hindi tayo napagdududahan o nahahaluan ng kulay ang ating mga action sa loob ng court. Yun lang po muna. Abangan nyo po yung mga susunod kong video, yung mga tips para po sa mga buguhan. Abangan po niyan. Magsisimula po bukas po. May video po akong ipapanood sa inyo at ipapakita kung paano po ba ang basic ng isang pag-aaral ng mga action na ginagawa ng mga referee, lalong-lalo na po dun sa mga aspiring at sa mga gustong matutong mag-referee. Magandang hapon po sa inyong lahat.